Ayon sa Japan 2025 Defense White Paper, inilarawan nila ang North Korea bilang mas malapit at mas seryosong banta sa security nila ngayon at hindi na rin ito nakakagulat sa dami ng tensyon sa Asia. Halos linggo-linggo kasi ang missile testing ng Pyongyang. Palakas din ng palakas ang koneksyon nila sa Russia at China. Isa sila sa siyam na nuclear-armed nations sa mundo at hawak pa ng isang leader na kilalang mapusok at unpredictable. Kapag sumiklab ang digmaan sa Asia, pwedeng hindi South Korea ang pupuntiryahin nila, kundi Japan. Oo, hindi natin masasabi ang eksaktong mangyayari sa isang what-if na gera. Pero pwede tayong gumawa ng educated estimation, smart prediction base sa totoong data at pattern ng military ng bawat bansa. Dito papasok ang Global Firepower o GFP, isang trusted na military ranking system na nag-a-analyze ng more than 145 countries kasama manpower, budget, armas, logistics at combat capability. Logistics, yan yung sistema ng paggalaw ng supplies, fuel at equipment sa military. Sa 2025 rankings, ang Japan nasa ika-8 spot, mas mataas kaysa sa Germany, Turkey, Israel at marami pang iba. Ang North Korea naman, nasa 34 na pwesto, malapit sa Bangladesh, pero mas mababa sa Argentina, Mexico at Nigeria. Ang rankings hindi automatic na basihan ng panalo. Pero habang hinuhukay natin ang data, sobrang laki ng gap sa capability ng dalawang bansang ito. Unahin natin sa populasyon. Ang Japan, nasa ika-12 pinakamalaking populasyon sa Earth na may more than 123 million citizens. Ang North Korea, 26 million lang. Meaning, mas konti ang manpower pool nila. Ito yung bilang ng pwedeng maging sundalo kapag nag-full mobilization or mass enlistment. Ngayon, dahil sa laki ng populasyon, ang Japan may 400 na milyon na tao na physically fit for service. Yun yung pwedeng i-enlist kapag nag-full mobilization. May more than 1.1 million din na umaabot sa military age, edad kung pwedeng maging sundalo bawat taon. Pero pagdating sa aktual na laki ng army ngayon, baliktad ang sitwasyon. Ang North Korea may more than 1.3 million active duty soldiers. Sila yung full-time na nasa military. Ang Japan, less than 250,000 lang ang active troops. At may 560,000 reservists, mga trained na sundalo na hindi full-time, pero pwedeng tawagin pag may emergency. Ang North Korea may 56,000 reservists at ang Japan may 56,000 din sa separate reserve category nila. Makikita dito ang magkaiba nilang military doctrine. Yun yung core na paniniwala at strategy ng isang bansa sa pagbuo ng puwersa. Ang North Korea, years na nilang focus ang damihan ng sundalo at armas para manakot at magmukhang malakas sa harap ng mga bansang tingin nila kaaway, gaya ng US, South Korea at Japan. Ang Japan naman pacifist posture ang sinunod nila mula pa noong natapos ang World War II. Ibig sabihin iniiwasan nila ang digmaan at hindi sila offensive o hindi sila unang nananakit. Nakasaad to sa Article 9 ng Constitution ng Japan, batas sa saligang batas nila na nagsasabing hindi sila pwedeng gumamit ng puwersa para ayusin ang international disputes. May military ang Japan pero ang official name nila ay Self-Defense Forces o SDF, puwersa na pang depensa lang, hindi pang invasion o hindi pang pananakop. Ang policy nila, exclusively defensive defense, meaning depensa muna bago lahat. Ang goal, protektahan ng tao at infrastructure, hindi umatake sa ibang bansa. Pero wag tayong magkakamali. Kapag sila ang inatake, hindi sila uupo lang. Kung magkaroon ng strike sa Japan, siguradong may major retaliation, ganting atake na malakas at planado. Hindi sila papayag na basta-basta lang sila tirahin. At sa isang possible na gera ng Japan at North Korea, baka hindi rin ganun kakritikal ang bilang ng sundalo. Bakit? Kasi sa modern war ngayon, hindi na damihan ng tropa ang nagpapasya ng panalo, kundi tech, precision at strategy. Sa kabila nito, dahil walang land borders ang Japan at North Korea at Sea of Japan lang ang pagitan nila, sobrang hirap para sa Pyongyang na magpadala ng malaking puwersa sa mismong Japan. Kung iisipin, para makapag-deploy sila ng kahit fraction lang ng 1.3 million army nila, kailangan nila ng napakaraming transport planes, malalaking eroplano na panghakot ng sundalo at landing craft, mga barkong pangbaba sa shore. Pero wala sila nun sa sapat na dami, kaya malabong makapagbuhos sila ng malalaking tropa sa Japanese soil. Kung sakaling mag-try silang sumalakay, ang Japan ang may home ground advantage. Ibig sabihin, sila ang nagdedepensa sa sariling teritoryo.
At gamit ang air at sea forces nila, pwedeng patigilin agad ang invasion bago pa man makalapit. Barko lulubog, eroplano babagsak bago pa makalapit sa Japan. Pero may isang angle na hindi pwedeng maliitin. Ang North Korean Special Forces, elite soldiers na sobrang training at covert missions ang trabaho, pwedeng magdulot ng matinding damage kung makalusot man kahit iilan lang. Elite meaning pinakamahusay na sinanay na tropa. Halimbawa, noong 1968, 31 Special Forces soldiers lang ang halos nakalapit para i-assassinate ang South Korean president. Noong 1996 ganyong submarine infiltration, pagpasok ng spy agents via submarine, 60,000 South Korean troops ang kinailangan para hanapin at tapusin 20 agents lang. Makikita dito na kahit maliit ang grupo nila, sobrang hirap silang hanapin, mabilis, manakit at pwedeng mag-target ng big personalities, political leaders, generals o mataas na military officials. At recently may portion ng North Korean troops na pinadala sa Ukraine para tumulong sa Russia. Maliit lang ang grupo pero may real battle exposure na sila ngayon. Kaya pwedeng dala nila ang lessons at experience mula sa Ukraine War. But again, ang malaking hukbo, mahirap i-maximize kung hindi makakatawid. But Japan isn't unprepared. Kasama ng US, pinakamalapit na defense ally nila, sunod-sunod ang military drills at simulation training, war practice exercises para sa worst case scenario. Isa sa pinaka-clear na contingency plan nila, Operation Plan 5055, isang response blueprint ng Japan at US forces na nakabase sa Japan, ready para i-secure ang infrastructure, military bases, highways, ports at strategic locations kapag sila ang inatake. Kaya kahit mas malaki ang army ng North Korea, sobrang hirap nilang makuha ang pagkakataong gamitin to sa Japan mismo. Pagdating naman sa land weapons and vehicles nila, ito ang numbers. Ayon sa GFP data, North Korea may 4,300 tanks, 18,000 armored vehicles, 2,000 artillery systems, 1,500 mobile rocket projectors. Sa Japan, mas konti ang tanks at rockets, 500 tanks, 600 artillery systems, 50 mobile rocket projectors, pero pagdating sa armored vehicles, Japan ang mas marami. 32,000 units ang reported count, kaya mas mabilis sila mag-move ng depensa sa lupa kahit konti ang tanks. Again, sobrang aggressive ang North Korea sa pag-ipon ng military power, habang ang Japan mas tutok sa depensa at defense tech, hindi sa damihan ng tanks. Kahit sa papel, mas malakas ang North Korea sa quantity, mas maraming tangke at armas sa lupa. Pagdating sa totoong gera, quality ang labanan, hindi bilang. Oo, may thousands of tanks ang Pyongyang. Pero ang tanks nila, hindi top tier at luma na ang karamihan. May mga T-34 pa sila na ginamit noong World War II at sobrang dami din ng stock nila ng T-54, 55, T-62M, Chinese Type 59. Lahat ng yan decades old at kung itapat sa modern tanks ngayon, sobrang liit ng chance manalo sa one-on-one clash. Meron din silang sariling gawa na models tulad ng Chonmaho, Songunho. Hindi nilalabas ang full specs ng mga to. Pero base sa galaw at resources ng bansa nila, hindi sila expected maging effective sa modern combat. Maraming analysts pa nga ang nagsabing death traps on wheels ang North Korean tanks, meaning delikado mismo sa crew, hindi sa kaaway. Pinupunto ang maninipis na armor, mahinang proteksyon sa bala at systems na madaling masira kapag tinapatan ng mas advanced na military hardware. Samantalang sa Japan, ang main tank nila ay ang Type 10, ginawa ng Mitsubishi Heavy Industries, isang top engineering company ng Japan na gumagawa ng heavy machines at defense equipment. Ang Type 10, 4th generation tank ng Japan, dinisenyo hindi para manakot kundi para gumalaw ng mabilis sa Japanese terrain, lupa at environment ng Japan na maraming bundok, makikitid na daan at matatarik na lugar. Lightweight chassis ang body frame nito kumpara sa ibang tanks, kaya madali itong maniobra sa roads, bridges at rough terrain. Ang specs nito 120 mm main gun, malakas na baril na pang tank warfare, lightning fast autoloader, automatic loading system na sobrang bilis mag-reload, composite armor, pinagsamang bakal at special materials para mas matibay, modern networking systems, tech na pang-connect ng battlefield data para mas smooth ang communication at strategy ng troops. Hindi ito best tank in the world pero best tank para sa Japan kasi swak sa needs nila. Bilis, balance at tech, hindi damihan. Ngayon kapag nagkaroon ng direct encounter sa Japan mismo,
Halos sigurado na ang Type 10 ang mananaig laban sa kahit anong lumang tank ng North Korea. Pero ang totoo, sobrang hirap nga nilang makatawid pa lang ng kahit isang batalyon ng tanks papunta sa Japan. Dahil sa logistics pa lang, bagsak na agad ang plano nila. Logistics, yan yung paggalaw at pag-organize ng transport, fuel, ruta at timing ng military equipment sa isang malaking operasyon. Kaya ang mas mahalagang usapan ngayon, sino ang mas lamang sa dagat at ere? Ang Japan, kilala bilang seafaring nation, bansa na sanay sa dagat at umaasa sa lakas ng naval fleet nila para sa depensa. Kahit defensive first policy ang military nila, may naval deterrent pa rin sila. Ibig sabihin puwersa sa dagat na hindi pang invasion, pero pang pigil at pang takot sa aatake para hindi sila basta subukan ng kalaban. Ang fleet nila, modern at balanced. Sa reports meron silang 24 na submarines, barkong pandigma na tumatakbo sa ilalim ng dagat, more than 40 destroyers, malalaking warship na mabilis at mabigat ang armas per helicopter carriers, barko na pwedeng mag-launch ng helicopters para sa support missions, 6 na frigates, multi-role warship na pang-escort at pang-depensa, more than 20 mine warfare vessels, barko na pang-alis o pang-depensa laban sa sea mines. Hindi sila pinakamarami sa bilang ng barko o personnel, pero malalaki at mabibigat ang tonnage ng ships nila. Meaning matitibay, self-reliant at kayang manira ng threats bago pa makalapit. Lalo na sa anti-submarine at anti-mine warfare, mga system na pang-detect at pang-neutralize ng banta sa ilalim ng dagat at sa sea mines. Sa North Korea, oo, mas marami ang vessels nila sa bilang, more than 200, at may estimates pang umaabot sa 500 total ships. Pero ito na naman tayo bilang marami, pero luma at mahina. Karamihan sa fleet nila, Soviet-era boats, mga barkong ginawa pa noong panahon ng Soviet Union na wala na sa modern standards. Dagdag pa, marami sa warships nila ay brown watercraft, mga maliliit na attack boats na pang-ilog, lawa at coastal shallow waters lang. Kapag inilayo mo more than 50 miles from the shoreline, 50 miles ibig sabihin 80 kilometers from coast, sobrang hina na ng performance at hindi kayang tumagal sa open sea combat. Kaya kung balak nilang mag-sustain ng prolonged attack sa Japan, meaning mahaba at tuloy-tuloy na assault, kailangan nila ng modern, malakas at stable na navy. Pero wala sila nun. Kaya amphibious landing pa lang, pagbaba ng tropa mula dagat papasok sa lupa, halos imposible na ring mangyari. Samantalang ang Japan, kaya nilang tapusin ng threats habang nasa dagat pa lang, bago pa man makababa ang kalaban sa lupa. At sa ere, mas lamang na naman ang Japan. Meron silang one of the largest air forces in the world. May more than 1,400 aircraft, 1,400 units lahat ng klase. Kasama, more than 200 fighter jets, kabilang ang F-35. Isa sa pinaka-stealth at pinaka-combat proven na jet sa generation na to. 55 transport aircraft, panghakot ng sundalo at equipment, more than 400 trainers. Jets na pang-ensayo ng pilots, more than 140 special mission aircraft, pang-surveillance at strategic mission, 10 aerial tankers, eroplano na nagre-refuel sa ere, almost 600 helicopters, kasama ang 119 attack helicopters, pang-close air support at attack missions. North Korea, meron silang 861 aircraft, mas konti at mas luma kumpara sa Japan. Kaya sa battlefield ng dagat at ere, upper hand ang Japan, hindi sa yabang kundi sa tunay na equipment, planning at operational reliability. Sa kabila nito, mas marami ang fighter jets ng North Korea sa 368 units. Pero tulad ng tanks at navy nila, luma halos lahat. May mga Soviet at Chinese-made jets pa sila na hindi na pang modernong labanan at yung iba, hindi na rin pwedeng i-deploy sa active service ngayon. Kung sakaling mag-attempt sila ng aerial assault pag-atake gamit eroplano, malaking challenge agad yan para sa Pyongyang. Ang Japan kasi, mabilis mag-launch ng jets, sabayan ng high-level pilot training, mas mataas na klase ng pagsasanay ng pilots at advanced avionics, modern systems sa eroplano na tumutulong mag-detect at mag-track ng target sa ere. Dahil dito mas lamang ang Japan sa air dominance, control sa himpapawid sa oras ng labanan. So kung hindi sila mananalo sa lupa, dagat at ere, isa na lang ang totoong natitira sa options nila, missiles at konting drone support. Ang missiles pinakamahalagang parte ng arsenal ng North Korea.
Matagal na silang nagde-develop at nagtetest ng cruise at ballistic missiles. Iba't ibang klase ng missiles na pwedeng tumama sa target mula malayo. Ilan sa mga models na parte ng missile program nila, Hwasong 12KN-01, Pukguksong 1, 2 at 3. Sabi pa ng North Korea, may hypersonic at hypersonic style missile tech daw sila. Mga missile na dapat sobrang bilis para iwas intercept. Intercept, yan yung pagharang ng defense systems bago tumama ang missile sa target. Sa possible na gera, missiles lang ang realistic option nila para makapag-attempt ng strike sa Japan. Kailangan nilang mahuli ang Japan off guard, biglaan ng attack, at mag-deploy ng drone swarms, sabay-sabay na grupo ng drones na pang-distract at pang-overwhelm ng air defense para sana makalusot ang missiles at tumama sa target. Kaso may malaking problema sa planong yan. Ang Japan merong one of the best air defense systems in the world, meaning sobrang hirap lusutan ng missile shield nila, lalo na kung biglaan pero hindi precise ang strike. Ang Japan din ay may layered at konektadong missile defense network, meaning hindi lang iisang system kundi patong-patong na depensa na magkakabit-kabit, may radar, sensors at surveillance stations na sabay-sabay nagmo-monitor. Meron silang edges sa dagat, military ships na may tracking at missile intercept system, PAC-3 sa lupa, missile batteries na pangharang ng ballistic missiles, at regional SAM systems, ground missiles na pang-intercept ng atake sa ere. Lahat ng yan backed up ng US intelligence at military assets. Dahil sa setup na to, malalaman agad ng Japan kapag may missile na paparating. Hindi sila mabibigla, may oras silang humarang. Kung sakaling magsimula ang gera sa North Korean missile attack, ganito ang pwedeng sumunod. Gamit ang advanced defense system nila, malaki ang chance na ma-intercept ng Japan ang ballistic at cruise missiles na papasok sa airspace nila. Mobilisado agad ang Aegis ships at PAC-3 batteries para protektahan ng Tokyo, mga ports, airports at iba pang critical infrastructure. Habang nasa defense mode, tuloy ang scanning ng radars at sensors. Walang tigil na pag-sweep sa himpapawid para malaman kung may susunod pang wave ng attack. Situational awareness intelligence, real-time na impormasyon sa battlefield, sobrang lakas ng edge ng Japan dito. Kung sa initial salvo pa lang ng North Korea, mataas ang probability na ma-neutralize agad ng Japan ang missiles bago pa tumama. Pero may catch. Depende sa laki at klase ng missile wave. Pwedeng magsimula ang Pyongyang sa moderately sized salvo, hindi full force, para itest ang depensa ng Japan. Salvo sabay-sabay na pagpapaputok ng missiles. Pagkatapos, pwedeng sundan ng heavier strike, may kasamang drones at hypersonic ballistic missiles, mga mas mabilis at mas malakas na missile na pang-penetrate sana sa air defense. Pwedeng isabay din ng North Korea ang cyber army nila, grupo ng military hackers na ang trabaho ay i-cripple ang digital infrastructure ng kaaway. Pero realistic ba? Sobrang hirap nilang mag-succeed dito. Bakit? Kasi ang Japan top tier sa tech, radar systems, electronics, surveillance at battlefield networking. Hindi basta-basta napapatumba ang systems nila sa cyber attack lang. So kahit i-activate nila ang hackers, mas malakas pa rin ang depensa ng Japan in this department. Mahilig din ang Japan sa advanced tech at cyber teams, mga expert units na pang digital warfare, labanan sa computers at systems, kaya mabilis din silang tumapat at gumanti sa kahit anong digital attack. Pero kung pagsasamahin ang biglaang missile strike at cyber warfare, posibleng makasilip ng maliit na opening ang North Korea. Pwedeng may isa o higit pang missile na makalusot at kapag tumama sa siksik na urban center tulad ng Tokyo, malaking posibilidad na malaking buhay ang mawawala. Tokyo ang pinaka-populated na lungsod sa mundo, kaya kahit isang missile lang, malaki ang pwedeng damage. Pero anuman ang mangyari, makalusot man o ma-intercept lahat ng missiles, mabilis at mabigat ang magiging sagot ng Japan. Unang hakbang nila, tatawag agad sila sa US, pinakamalakas nilang military ally. Ang US may base sa iba't ibang parte ng Japan at Indo-Pacific region, mga military stations na may sundalo, jets, intelligence teams at defense systems. Kaya ang US walang problema immobilize ang troops, scramble ang jets at palakasin ang depensa ng Tokyo within minutes. Scramble, yan yung emergency takeoff ng fighter jets pag may paparating na threat. Malamang sasama din ang iba pang allies tulad ng South Korea, Australia at ilang NATO member nations, mga bansang Western Alliance na may kasunduan sa defense cooperation. Samantalang ang North Korea,
pwede silang umasa kina Russia at China. Pero malabong pumasok ang mga yan sa direct conflict. Ayaw nilang madawit sa US at NATO clash kasi pwedeng mag-trigger ng World War III, global war na ayaw din ng mga superpower. So ang ending, North Korea mapipilitang mag-de-escalate agad, pahupain ang tension kung ayaw nilang ma-wipe out ang regime nila ng US. Sa madaling salita, tapos na ang gera bago pa man talaga magsimula, lalo na kung hindi sila gagamit ng nuclear missiles. Kapag nukes ang pinakawalan, walang panalo, lahat talo. Kung conventional weapons lang ang usapan, zero chance sa Japan at US combo ang Pyongyang. Oo, hindi pinakamalaki ang army ng Japan, pero pinakamalakas ang backup nila. At sobrang handa ang defense systems, pilots, navy, cyber at alliances. So kahit gaano pa kalakas ang hype ng Pyongyang, malinaw na sa direct war scenario, sobrang bigat ng advantage ng Japan. Lalo na kung defensive systems at alliances ang basehan. Pero sa totoong buhay, hindi naman laging nagsisimula ang conflict sa isang malaking missile barrage o open na invasion. Mas madalas dahan-dahan muna. Mga galaw na parang small incident pero may malaking epekto. At dito nagiging interesting ang usapan kasi may mga paraan ng North Korea na hindi kailangan ng full-scale war para makagulo, makapressure o makakuha ng leverage. New Angle 1, Gray Zone Attacks, gulo na hindi agad tinatawag na gera. Kung may isang style ng laban na bagay sa North Korea, ito yung Gray Zone Operations. Mga aksyon na hindi pa malinaw kung act of war na ba, pero sapat para magdulot ng panic delay o malaking abala. Halimbawa, GPS jamming o panggugulo sa navigation signals na pwedeng makaapekto sa aircraft routes, shipping lanes at logistics timing. Spoofing meaning pinapakita ng system na mali ang location data. Parang niloloko ang mga sensors at trackers. Small maritime provocation tulad ng paglapit ng crab sa sensitive waters or mysterious drones na lilitaw malapit sa ports. Hindi kailangan ng North Korea na manalo agad. Minsan, sapat nang makapagdulot ng uncertainty. Kasi ang uncertainty, pressure yan sa government at sa public. New Angle 2, Civil Defense at Target Hardening. Paano nagre-ready ang Japan sa worst case? Hindi lang missiles ang depensa ng Japan. May isa pang malaking layer, civil defense or paghahanda ng mga ordinaryong tao at cities. Dito pumapasok ang early warning alerts na mabilis dumating sa phones, TV at public systems, evacuation drills sa schools at public facilities, reinforced shelters at pre-planned safe zones sa ilang critical areas, target hardening. Meaning, pinatitibay ang key infrastructure para hindi basta masira, power, rail hubs, ports at communications. At ang big deal dito, kahit may makalusot na strike, mas maliit ang casualty kapag handa ang population at mabilis ang response. Sa modern conflict, minsan ang panalo ay hindi walang tinamaan, kundi kahit tinamaan, hindi ka bumagsak. New Angle 3, Economic Warfare. Pera, fuel at trade routes ang tunay na nerve system. Isa pang angle na hindi masyadong napapansin, economic pressure. Kahit walang direct hit sa military base, pwedeng tamaan ng bansa sa pamamagitan ng shipping insurance spikes. Pag tumaas ang risk, tataas ang bayad sa shipping, port delays. Kahit false alarms lang, babagal ang imports-exports market panic. Lalo na kung may sunod-sunod na threat cycles, energy anxiety. Dahil ang Japan heavily dependent sa imported energy. Kaya sa ganitong senaryo ang tanong, sino ang mas may stamina sa pressure? Japan may strong economy at systems pero mataas din ang sensitivity nila sa disruption. North Korea naman sanay sa sanctions at hardship pero limited din ang options nila. So ang labanan dito, resilience. Sino ang mas kayang mag-stabilize ng supply chains, energy at public confidence? New Angle 4, Space and Satellites, hindi lang lupa, dagat at ere ang battlefield. Sa modern era, battlefield din ang space layer. Hindi ibig sabihin dito na may laser wars agad, mas practical. Satellites for early warning, tracking at surveillance satellites for secure communication at data sharing, navigation and timing support na critical sa defense network. Kapag may conflict, isa sa unang titignan ng Japan at allies ay may unusual launches ba? May signals ba na papasok? At dito nagiging mahalaga ang shared intelligence picture, yung real-time info network na pinagsasama-sama ng allies. Hindi ito flashy, pero ito yung silent advantage na madalas hindi napapansin ng viewers pero sobrang bigat sa actual operations. New Angle 5, Undersea Cables and Communications. Isang hiwa, malaking gulo.
Isa pang low-key pero high-impact target, undersea cables, mga kable sa ilalim ng dagat na dinadaanan ng internet at communications traffic. Hindi ito laging nababalita, pero kapag nasira ang major lines, babagal ang communications, maapektuhan ang financial systems, magkakaproblema sa coordination ng public services. Hindi ko sinasabing madaling gawin, pero sa panahon ngayon maraming bansa ang nag-i-invest sa cable security dahil alam nilang critical ito. Kung may gustong manggulo ng hindi nagde-declare ng war, communications disruption is a scary tool.